Ngayong araw guys ay natapos na kami sa pagpalaw o pagbalat ng nyog. Kaya ang susunod na proseso ay ang pagbibiak ng nyog. Ang tawag dito sa Bicol ay pagbubuka. Bibilangin muna namin dito bago biakin at bago iakyat sa taas. Dito na rin namin ito binalatan. Meron din palang tamang paraan ang pagbibiak ng baon ng nyog. Dapat daw ay patatamaan sa may batok para dire-diretso ang pagkabiak niya at hindi nababasag ang bao. Medyo delikado rin ang pagbibiak ng baon ng nyog dahil ang pinagamit na pagbiak ay tak na sobrang talas. Kaya kapag ginagawa mo ito ay dapat doble ingat para hindi mataga ang iyong kamay o kaya daliri. Ano ba tawag dito pa? Sa Tagalog, tubo. Dito sa Bicol, buhay. Sabi yung bukag to sa Leyte. Bukag. Tignan natin guys, masarap. Sarap, matamis-tamis. Malutong pa. Manamis-namis na basta hindi mapaliwanag ang lasa. Okay. Ito ang buhay. Masarap, matamis-tamis na. Hindi mo may paliwanag ang lasa niya. Masustansya ba yan? Sansa ito. Pag na masobra, no? Tawid ng gutom. Panawid gutom nga, tama. Para hindi ka magutom. Ayan. Nakamerienda namin. Merienda. Nagbulukad. Okay. Ito guys, oh, bukag. Bukag. Kain natin ba? Bukag. Ito pa. Hindi ba masama ito masobrahan? Hindi naman. Hindi naman. Masustansya yata ito eh. Hop. Masarap talaga siya. Malinamnam. Mangga. Ito guys, kambal oh. Yan naman. Kambal na bukag. Na tubo. Tubo daw ito. Kaya siguro tubo ang tawag nila dito kasi nagkakaroon lang nito kapag tumutubo na ang nyog at nagkakaugat. Guys, bubuhatin ko guys. Para masanay na ako dito sa buhay dito. Sa pagkukopra. Bubuhatin ko na. Idadating ko yan doon sa may kamadig. Sa lutuan. Ito guys, marami-rami na yan. Subukan natin kung kaya. Challenge yan, challenge. Ready na ito. Ayan. Kailangan kayanin para sa pamilya. Ayan. Nasa baba kasi ang lugar na ito at nasa taas naman ang kamalig. Kaya iaakyat ko ito sa kamalig para ihanda na sa pagluluto ng kopra. Marami-rami din kasi ito. Maabot nito ng 2,000 piraso ng nyog. Medyo matarik talaga siya at mabundok ang dadaanan ko. Kaya medyo mahirap talaga para sa aking baguhan lang sa trabahong ito. Bigla akong na-realize ang hirap na nararanasan nating mga kababayan na mga paralukad. Paralukad ang tawag dito sa Bicol sa mga nagkukopra. At yun na nga, dahil sa medyo mahirap ang trabaho namin, ay nakaramdam kami ng gutom. Magluluto muna kami ng aming pananghalian. Ang ulam nga pala namin ngayon ay ang puso ng saging na sinahugan namin ng pritong isda. Nga pala ang ulamin namin ngayon, tanghalian. Puso ng saging. Anong luto to? Pinaksiw. Paksiw na puso ng saging. Pinaksiw na may gata. Paksiw na may gata, puso ng saging. Sarap siguro nito, malamang masarap to. Ayan. Paksiw na. Ano yan? Wala lang. Isda. Ay, isda. May isda. Paksiw sa gata na may puso ng saging. Masiramon yan. Sarap talaga kumain pag pagod ka. Naalala ko tuloy ang camping namin ng mga itik. Nagluluto lang din kami dito sa mga ganitong lugar.
Nakakamiss din ang mga itik pero kailangan para sa pamilya. At yun na nga guys, luto na ang aming pananghalian. Food trip na naman ang mga paralukad. Kain muna tayo para maging ready na naman sa panibagong pakikipagbaka sa hamon ng buhay. Sa hamon ng hanap buhay. Ang sarap talaga ng lutong Bicolano. Masiramon. Mapapa-extra rice ka talaga kahit only rice pa. Food trip talagang malala. At maya-maya lang pagkatapos namin kumain ay nagpahinga muna kami saglit. At pagkatapos ay magsasalang na kami ng kopra para mamayang gabi ay lulutuin na at sisindihan na ang lutuan. Natapos na oh. Tingnan lang. Kapag ganyan pa rin sa ilalim. Abwa, nakaano. Tihaya. Akala ko nakataob lahat. Ganun pala yun. Para hindi masunog, no? Mga ganito ang kailangan ko. Hindi, Yung mga ilalim. At yun na nga guys ay nakasalang na ang mga lukad. Abangan nyo naman sa susunod kung loloobin ang huling part ng paraan ng paglulukad. Maraming salamat sa panonood. Love you all!